Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, unang adlaw na sab sa tibuok semana natong panag-uban sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Pitsa 22 sa buwan sa Abril 2024. Sangan sa ako ang partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ko ninyo hangtod sa alas 9 karong buntaga sa tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sama sa naandan, ato dayong sugdan ang ato ang programa pinaagi sa pagpadangat sa ato ang front pages apan sa dili pa ato sang dawaton atong latest weather update ikas pag-asa maktan niya sa atong linya Sir Joseph Gerald Merla. Sir Joseph, good morning. Good morning usab, Mamalu, ug sa ato ang mga sukintig paminaw, ug mao ni itong latest weather update para karong adlawng Lunes. Kining trough o extension aning low pressure area mo'y nakahatag og mga pag-ulan-ulan diri sa may habagatan nga bahin sa Mindanao, sa may Basilan, Sulo ug sa may Tawi-Tawi. Sa atong forecast, ubos ang tsansa nining nisgutan nga LPA nga makasud sa ato ang PAR ug posible karong adlaw mahilis ra kining naisgutan nga weather system. Silang bahin kining ridge o extensions sa high pressure area mo'y nakahatag og init nga tempo sa panahon, hapsay nga kalangitan ug ubos ra ang tsansa aning mga pagpanagom labi na sa silangang bahin sa Northern Luzon. So in the next 3 to 5 days, wala ra tay gipaabot nga bagyo o daotang panahon nga makaapekto diri sa Kabisayaan. Maong karong adlawng Lunes ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, generally makasinati ta aning kasarangan og init nga tempo sa panahon. Karong mga orasa o sa buntag nalay mga light to moderate rains nga nasinati diri sa may northern portion sa Cebu. The rest of the day og nahibiling bahin sa Kabisayaan, init nga tempo magpadayon gyapon ang init nga tempo sa panahon. Ug kung natay mga pagulan kini mga patak-patak og mga lumalabay lamang dala sa localized thunderstorms. Kimtang sa tong hangin ug kadagatan, wala tay gale warning, maong makasinati aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ang tibuok Visayas. Wato ang kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod, luwas ra sa pagbiyahe sa kadagatan. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 10:26 sa buntag nga nagilawmon nga 1.3 meters ug mohunas sa alas 4:20 sa hapon nga nagimabon nga 0.01 meter. Ito ang temperatura 27 to 32 degrees Celsius, una ni heat index na magduwa sa 38 to 39 degrees Celsius, ubos sa extreme caution level. Sa Cebu ato ang haring adlaw ni subang kaganinang alas 5:30 sa buntag ug mosalok ni sa alas 5:55 sa hapon. Og mo ang latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph, Yes, ma'am. katong mga pagtutalig si kagahapon, related na ba to sa inyohang nasigpatan nga low pressure area? So far, ma'am, diri sa Kabisayaan, mga localized thunderstorms tong atong nasinati na mga lumalabay o mga patak-patak na mga pagulan. Kaning diri sa may pagulan diri sa may Eastern Visayas, mostly nakapekto kaning easterlies o init nga hangin nagdala og taas nga moisture content may nakahatag og mga pagulan. Kining LPA more on nakaapekto diri lang sa southern portion sa Mindanao. Okay. So katong kuan Sir Joseph, katong localized nga thunderstorms nakatabang-tabang basad ka to og alleviate a bit
sa grabing kainit nga atong nasinati for the past few days. Okay. Murag naputol sa linya, Sir Joseph, no? Sige. Okay. Dagang salamat, Sir Joseph Gerald Merla, sa imuhang weather update gikas Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, after CBRT Package 1 completion, 500 MPUV drivers fear income loss. Sa Super Balita sa Sunstar, auto na hug tulo ka Indiano angol. Sa The Freeman, Council summons back in SRP body expensive streetlights. Sa Banat News, sa The Freeman, nagbili ng 8 milyones pesos nga danyos bodega na sunog. Sa Philippine Daily Inquirer, AFP looking into concerns over Sino influx into the Philippines. Sa Philippine Star, agri-import barriers eased. Sa Manila Bulletin, government boosts food security efforts to achieve zero hunger. Ug sa Tempo, Yulo silences critics, captures gold in parallel bars and silver in vault. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik amoy padangat kaninyo, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Sa tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon sa atong mga paghiskot-hiskot ato sang unahon kining kabalaka sa 500 ka mga driver sa modern public utility vehicles nga mawad-an silag panginabuhian kung magsugod na ang operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit kung CBRT First Package nga gikatakdang sugdan karong Hulyo niining tuiga. Aron ka panalipdan ang ilahang mga panginabuhian, si Cebu City Councilor Ray Galon kinsa mooy naglingkod usab isip chairman sa Cebu City Traffic Management Coordination Committee misugyot nga kining mga MPUV units mooy unang gamiton alang sa first package sa maong rota sa CBRT imbis nga magpalit og bag-o nga mga bus. Si Ellen Maghanoy, ang chairperson sa Federation of Cebu Transport Cooperatives, mi hangop sa nahuna-hunaan ni Konsehal Galon. Matud ni Maghanoy, kini makabenepisyo sa mga driver ug sa mga operator bisan og temporaryo lang samtang nagpaabot sa entero nga rota sa CBRT nga makumpleto. Matud ni Maghanoy nga ang 200 ka mga MPUV nga nagserbisyo sa rota nga covered sa CBRT Package 1 nagsalig sa 500 ka mga drivers. Kining maong mga sakyanan mo operate with a system diin duha ngadto sa 3 ka mga driver ang magpuli-puli sa pagdrive sa usa ka unit. Ang leader sa FCTC niingon nga ang MPUV units gikan sa Lahug Apas Transport Cooperative, sa Kalunasan Operators and Drivers Transport Cooperative, Banawa Transport Cooperative ug ang Mabolo Transport Cooperative mao ang unang maapektuhan kung masugda na ang package 1 sa CBRT ug mahimo na kini nga operational.
Matod ni Paghanoy nga sa pagkakaroon gipangkulbaan ang mga primary co-ops kay matod pa daghang co-ops ang maapektuhan kung naa na ang BRT. Matod ni Maghanoy nga nasayra na nga ang atong mga modern jeeps puros mga inutang. Ang unang package sa CBRT covers 2.38 kilometers sa rota sa Osmeña Boulevard paingon sa Cebu South Bus Terminal. Si CBRT Project Manager Norvin Imbong giswayan og pangutana sa Sunstar Cebu pinaagi sa mensahe sa text message kung doon na ba yung mga bus nga i-deploy human nga matapos na ang una nga package o package 1 sa CBRT apan si Imbong wa pa may padangat sa iyahang tubag. Matod di Maghanoy nga bisan karon nga ang mga driver maka-operate sa ilahang full capacity sa ilahang mga rota, ang ilang income dili gyud kaigo. Iyahang gitumbok nga posibleng mumenos pagyod o mukunhod pagyod ang kita sa mga driver with BRT's operation tungod kay ang passenger traffic posible sa gyud ni nga o sigurado sa gyud nga ma-diverted. Kining maong concern gikan sa FCTC mo'y gipadangat usab ni Konsehal Gialon atul sa regular session sa City Council niadtong milabayng semana. Iyang gitumbok nga ang mga MPUV drivers mi undang sa 20 katuig nilang pagmaneho sa mga traditional jeepneys aron motuman sa PUV modernization program sa gobyerno apan mapulihan lang sab ug maapektuhan lang sab sa BRT project. Matud ni Gialon, sila nga ni comply sa modernization dili sad ang madislodge kay di naman sila patadlason sila sad ang madislodge kay di naman sila patadlason sa rotang gitadlasan kaniadto. Kini sila daghan na kaayo. They have invested so much, sacrificed their livelihoods, personal and families' lifetime savings para makakam up lang og pangbayad. Matud ni Gialon nga once mo-operate ang CBRT, ang mga MPUV along with other traditional PUVs will only be allowed on feeder roads, making it doubtful if they can earn enough income. Kining feeder road refers to kanang gagmay nga mga lokal nga kadalanan nga maoy mo konektar sa mga pasahero gikan sa mga sulod nga bahin sa kabaranggayan o sa kadalanan ngadto sa main CBRT line. Matag MPUV unit nagkantidad o gibanaba ng 3 milyones pesos. Ang National Economic and Development Authority (NEDA) ni approved na sa dugang nga extension sa target completion date sa CBRT project gikan sa 2025 o sunod tuig ngadto na sa 2027 giaprubahan kini niadtong November last year. Si Maghanoy nang hinaot nga ang mga local transportation cooperatives mahatagag kahigayunan nga mo-operate sa rota sa CBRT ato sa ilahang unang bahin sa operasyon samtang nagpaabot sa hingpit nga pagkakumpleto na unya sa maong proyekto sa tuig 2027. Siya nagtuo nga kini makahatag og kahigayunan sa mga driver nga ma-maintain ang ilang income, and by the time the entire BRT system is implemented, most of their loans might already be paid off. For the initial implementation, we hope modern jeeps will be given a chance even if for only 6 months or 1 year with a gradual transition to buses. This way, they can benefit instead of being displaced, especially since they only complied with the modernization program. Si Imbong mitumbok nga ang 18 ka mga metro o 18-meter buses giaprubahan sa NEDA nga maoy mo tadlas sa tibok rota sa CBRT. Kabahin sa posibleng pagka-apekto sa MPUV o traditional PUV drivers, matud ni Imbong nga bag-ong local public transportation route plan for Cebu City mao ang gidevelop na usab. Ang mga karaang rota matud pa i-apil ni sa konsiderasyon sa BRT nga rota. Dunay pipila ka mga panawagan gikan sa mga lokal nga mga opisyal sa paghunong o pagsuspenso sa civil works sa nahabilin nga packages sa CBRT. But Transportation Secretary Jaime Bautista said nga kining mass transportation project kinahanglang mo padayon. Ang unang bahin sa CBRT
langkuban kini sa upat ka package. Ang second package will cover a distance of 10.8 kilometers gikan sa SRP sa Barangay Mambaling and Escario Street, Capitol and Gorordo Avenue. Ang third package will cover a distance of 18 kilometers from Cebu IT Park to Barangay Talamban and from the SRP to Talisay City. And the fourth package will cover a distance of 4 kilometers featuring a dedicated lane from Barangay Bulacau to Mambaling, extension of the alignment from Ayala to Cebu IT Park, a rotunda underneath the Mambaling flyover, and the conversion of a mixed traffic lane along the coastal road at the SRP and F. Vestil Street. Ang CBRT project gipaabot nga makaatiman og 60,000 ka mga pasahero matag adlaw sa unang tuig pa lang nila nga pag-operate ug moabot sad sa gibana-banang 160,000 ka mga pasahero kung kini fully operational na base usab sa pagtuon sa Department of Transportation. So, indot sa dang idea ni Consel Regialo no niya di sad ta makaingon no nga kanang di sad ta maka-blame sa mga kabalaka sa ato ang mga drivers kay tinuod man sad nga maapektuhan sila gyud may maapektuhan unya wa pa sila nakabawi sa ilahang gigasto ni adtong mga loans o ongoing pa ang ilang pagpangbayad sad sa mga loan sa alang ni anang ilahang gipang consolidate ng mga modern PUV, no, modern jeeps. Kay pag-comply nila ani sa mga requirements kaniadto sa karang administrasyon ni Presidente sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, expected untang mahuman ni dayon apan ang uban na extend man ni as we all know unya ang uban sa tinuod yun nga nagkalisod kay kinahanglan man ka nga mo invest mo utang para sad maka-appeal ka ni ining consolidation pinaagi sad sa mga nga gipaagi sad sa mga co-op, no. So uy pod atong mga drivers nga maapektuhan ni ini, but if kaya sa powers kung pwede gid pod tuod kining suggestion ni Consel Regialon, why not? Kay para sila sad maka bawi silang nagasto, but kung di man gani agree sad ko atong giingon na imbo nga usbon ang kining LT kanibang local transportation nga ruta para di pud sila hingpit nga makulbag kon or mo menos gyud kaayo ang ilahang gasto kay bisag kana na lang pud atong ibugti sa ilahang pag-comply sa jeepney modernization program. Ako mag-expect gyud ko nga kung maghimo magitaan ning CBRT kini mo complement sa existing sistema unya nga kung mahimo kutubs kaya dili lang pud unta makulbag ko ng ato ang mga drivers, no, nga ni comply sa niining ato ang mga balaod kay igura man sad silang nagtuman unya tinuod man sa gyud ang uban ang uban gani hibaw ko ang uban ni surrender na, no, kay di makaya sa kanang binayranay unya ang uban wa pa gyud na impas na ningkamot pag maayo. So kung naikaya nga win-win situation, why not? Mas maayo pod aron dili pod town masiruhan ang uban nga nanginabuhi sa tinarong. Unya dili lang ni nako apikihon, no, mo break lang sa siguro ta kay para ibalik nato ato ning mahisgutan kining usasad ka issue nga nag-viral over the weekend kining gipangyabu nga mga baligya sa mga street vendors. Ato nang hisgutan sa atong pagbalik nya human ining pipila ka pahinumdom. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadiyang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Leonie Kerante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy, gaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon atong unahon paghisgot kining nigawas no sa social media, nag-viral ni for the past few hours kining nahitabo sa usa ka dan dinhi sa Cebu City. Dunay manindahay nga gidakop sa CCTO matud pa dihas may Luim building paingon na sa Santo Niño Church mga alas 5:30 kagahapon adlaw Domingo no. So atong pakita sa ni para makit-an gyud nato unsa man gyud nahitabuan ni ug nganong naingon ini ni ato ipakita dahil palihog.
Ayo, tapos kayo. Dako ang manoigya ay direan. Dako sa sitong bisag dominggong dako. Ilang gidako. Mga tulisan ng Tailangi. Hinahinay o ka ng mga manuyupay. Oh, palabandig pulis. Anong kat may anak? Oy, nanay puhunan. Wanagi. Pagdali, wala. Wanagi pamunit. Dako nagpuhunan. Dari dapit sa Loem. Kawatan tali inyo anggi. Una. Domingo mantaron. Dahil na nanas mga pobre. Wala mo ikalooy. Ilang dakupon. Limulis. Inilugay man. Nagkatag daw nilang paninda diri oh. Daw mo na sila. Oy kay negosyo tao ni. Naman ni puhunan. Wa man ligi pamunit. Dagan, di dagan. Maungkoy ay. Buhayas mala. Okay. So, mauto, no? Yung nakita, pero ang ako lang ani, but to be fair, no? Wa man kita nakakita sa actual nga pagyabo. Ang uban maingon nga nung giyabo, but remember ang atong nakitaan sa video, nagpasad na. Pero mausad ligi mo ana sa tanganong nagpasad man sadto dito. Kung wato giyabo unsa man posibleng naginukdanay na tuwad bato unsa bakaha. But dili nato malimod nga bisag unsaon paninimo og ingon wa ta kay baw giyabo ba gyud ni gituyo ba gyud ni unsa ba
ang comments sa social media pwerte na yung daghana nga kanang dili gyud siya favorable to the Cebu City Transportation Office nga mo'y gitumbok nila nga nagsita ani mga namaligya, no? I think mas maayo nga palawman sad ni sa investigasyon. Ang investigasyon sa atong kadagkuan kay dunay pulis didto, dunay sa Cebu City Transportation Office nga enforcer didto. Unya kasagaran sa mga comments on social media niingon nga grabe kuno kaayo ngano man kunong ingon anaon mura magdi mangaon ning mga tawhana mura magkinsa kung manakop dakop lang kuno walay karapatan ipanglabay or mangbuak or mangtuwad sa mga tinda kanang pwede kuno manakop di lang ninyo ipanglabay kay manginabuhi ra gyud og tarong mauna gani panginhawag pangitag kwarta. So ang nayabudi ko sure unsam to del na itlog na ay gulaman ana. But ang uban sa diingon nga Domingong dako pagyud ko no basig for sure ang ilang target kay naman sa dapit santo ninyo mga manimbahay siguro no or mangumpra din na dapita unya kasabot sad ta sa sentimento sa kuan sa mga tao nga nagtan-aw kay dili pud lalim no makaingon ta tinuod man gihaguan ni na nipuhunan in fact katong I don't know kung tag-iya ba to katong lalaki ingon gyud siya nga nagtuo mo og amo lang ning gipamunit wa mo naghunahuna nga naami gipuhunanan ni namo unya ang usa katong I don't know kinsa to babae katong madunggan sa video nagyaw-yaw niingon nga kana man inyong giuna unahon pa lang ninyo dakop kanang mga durigista diha kanang mga tulisan kanang mga snatcher mausad na yung sentimento sa uban. Niingon ang uban nga, wa man gay mo kadakop sa mga kawatag tulisan des kulon, pero kana nung nanginabuhig tarong, nga nung dakpon, para unsa, para pataas ba kuno sranggo, para ba kuno pabilib, nga nung yun kuno, Pinoy rasay mo duot sa Pinoy. Doon na say usan ni comment diri sa lapu-lapu, wa jin ana, dili gyud mo sugot ang mayor, ingon anaon ang mga tao diri open. Pwede raman sultian, dili lang harason. Ang uban, niingon, kamo ba si CTO kung mamadlong mo tarungan ninyo ay pag-abusar? Unahunaan ninyo naramos highway permi dali ra mo makitaan. Ang uban, niingon sad unsa kahag nang huwam ra intaw nagpuhuna no para makatinda lang anang adlaw unya ingon anaon ra. Daghan sa mga comments ang niingon nga og musita og mga vendor pwede ra man gyud tarungon dili ipanglabay dili ipangyabo ang mga baligya. Ang uban niingon pwede ra sad kuno istoryahan aron dili maabot sa ingon ana nga punto kay parehas ra kuno nga nanginabuhi. Unya ang uban niingon sad nga sa China kuno ang mga naninda sa sidewalk dili dakpon pero diri Singapore dakop dayon. Kapait in town oy. Ang uban niingon kanang binuang naman sad na inyo ha. Oy nganong inanaon man. Ang uban sad niingon na daot kuno sa palapad sa papel maong abusado na kayo ang pagdakop. Dili lang sa tamo hukom ha kay wa man sad ta diha pag actual nga pagdakop. Posibleng gisita ni sila, gipapahawa ni Abante, you never know kay ang atong nakitaan kanina man lang nagpasag ang mga paninda. Ang uban ni ingon nga pwede ra kuno badlungon, Sunday man di lang kuno mangharas. Puros gyud ta makaingon nga negative gyud to the CCTO. Di sa ta makalikay kay remember kaning uban sa city government probe kaniadto si CCTO gihead sad ni karon ni Ma'am Raquel Arce nga nagdasag probe kaniadto mo nam gud nila makit-an kaniadto nga inana ang may tabo pang kuhaon ng mga butang ipang magpasag sa kadalanan so dunay naingon sa dinhi nga nay sigig panguot des carbon wa gyud ninyo dakpa kana nung nagtinarog panginabuhi mo kuno yung daginoton but si Ma'am Raquel Arce, okay, gulaman dahil ko no to eh. Si Ma'am Raquel Arce, kita ko nga ni comment siya akong gipangita dahil asa tong dapita. But, asam to yung comment ha. Ato ano gusto Canada dahil no. I-comment si Ma'am Raquel Arce, iyang gipost sa iyang Facebook page 8 hours ago. Ningon siya, Madam, ikaw basahag tarong kay napay next line, tiwasa day. Dam, yan na siya. Kaya ni-comment si Ma'am Raquel, niingon si Ma'am Raquel nga, ako lang hangyo ninyo, let's listen to the two sides of the coin. Niingon si Ma'am Raquel, yes, I agree nga, dili makatarunganon o giyabo na sa taga-CCTO, pero pangutana, giyabo ba? Unsay among makuha og amo ning buhaton.
Kinsay nakakuha og simpatiya aning dapita, dili ba ang vendors? Ang vendors nga naa sa dalan naka-obstruct sa flow sa traffic. Yan ang gitubag kay do na manggoy. Na mong sagoy ni comment ningon Raquel RC basag balik imong comment ma'am, klaro tataw kaayo nga ni-admit ka na ang taga CCTO ang niyabo. Akong balikon imong gi-comment, yes I agree nga dili makaturganon og giyabo na sa taga CCTO. I don't know kung kinsa ning comment, basta kay ingon sad si Ma'am Raquel nga kanang unsa ko nay makuha nila. I don't know sad ma'am, to be fair ba kaila man ta, but di sad na nimo malikayan ma'am nga mausod na mahuna-hunaan sa uban kay nahitabo na magud na sa una, murag na amang gaytay mga footage ana del no sa ubang mga areas nga inana gyud mga lagpot ang mga tinda, bungkag nya luoy sad ba kanang but di na to malikayan nga tungod sad lagi na kay uban gahi kay ulo badlungon nga di maninda diha maninda gyud bisan sad gud og unsaon na to, sorry ha, but di sa gyud na malimod nga do na sa giuban nga di gyud mo patuo. Or, ang kanarag yung tao nga manakop, mauray bantayan. Parihanang sa traffic, good. Kay baog yun nga no left turn, mo left turn. Kaya nga naman, why enforcer? Parihanang sa uban, other areas, no parking. Mo parking. Nga naman, wakabitay enforcer. Kano sa man mo hawa? Inigtok-tokon sa enforcer. So, ambot lang, og kanang di punta, ambot lang makaingon ta nga okay pa ba na? Di kita maka-blame. Kay, tinuod man sa gyud nga ang uban, mga badlungon sa gyud kaayo. So, sao man na nimo? Di gyud ka makalikay, ug mao sa nay bation sa uban, no? Nya, ang uban, bati na kay comments diri ang uban, nganong sang makaingon ta, di na lang na nakubasahon sa dang uban nga comments, kay murag di na pud maayo, kanang dili na mo'y solusyon ang kainit sa uo kanang inyong uban dinhan. Careful mo sa inyong pang-post sa social media bisag sa comment pa kay ang uban threats naman ni dili pud maayo. So ang uban ingon wa sad kay ba kuno ganong naabot din hang dapita. Ang uban ingon ba sinog padung night market, ang uban ingon basig ni agi din ha. Unya na timingan gyud pero naglabi gyud ang moingon nga og regardless kuno unsa man gani rason, whether na maligya ni agi unsa ba, dili lang gyud unta kuno ingon anaon, pasayloon lang gyud unta kuno. Kani day kunong mga naapektuhan taga Ermita day kuno ni base sa mga atong nakita sa comments. So ang ending ani, ang pasanginlan ang gobyerno na pod. Gahi ang gobyerno, abusado, salbahis, unsa nila mga termino pang gamiton, but ingon ang uban, dapat unta Sunday, hatag lang sa mga vendor in town. Basta di lang makasamok sa daan. Kay kabaw biya mo Lunes, klase sa mga anak. Asa man taon ko noog pangkaon. So kana sad, dunay mga mga komento nga makaingon kita nga luoy pod gyud. Kay di man gud lalim inana eh. So I hope no nga kanang kuan ni og base unya palawman ni sa ato ang mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo para matugkad sad kung unsa gyud ang hinungdan og unsa gyoy nahitabo kay para to be fair kung wa gyud gibuhat inyong CCTO ug ang pulis gani anha din ha wa gyud sila nang yabo okay but ang pangutana din ha di ko sad mo tuo nga kanang maura ni nga video. Kay daghan magtaw nagtapok naawa, di ba? Kung matuyok pa lang na nimog 360 dahil makaingon ditag daghan gyud taw. Kanilang siguro ang na viral kay basig mao ni nag-unag upload or unsa ba. So karon ang utana sa dang uban, apil na baday kuno ang CCTO nga modakop og mga vendors. Abi na kog probra. Ang uban baya pud aning nga naa sa CCTO ron, di sad ko sure kung taga-probe ba ni kaniadto. Pero I don't know sa ilang marching orders. Dili siguro sila yung mga nakupan ng mga vendors, pero sila makabadlong gid sila, especially kung nagbabag na des kadalanan. So, luoy pod yun ang uban. Kay basin ko nog Domingo lang na, naging namaligya, klase ikaugma. So, I don't know. Para nako, mas maayog yun nga, palawman imbestigaro ni sa Cebu City Government. Aron maklaro yun, manubag ang angay manubag, o kung galing mapamatud-an man sad gani nga kining mga vendors
naasa gyud ni dako kayong sala manubagsad bisag kinsa regardless of whether police ka, Cebu City Transportation Office nga enforcer ka, importante gyud unta nga mapamatud-an kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. For sure naa gyud na yung mga other videos. So kung naa man ito'y uban nga nakakupot og video before ni naglimbuwa dinhi og naginukdanay man ini or doon na man gyud kay mo'y video nga kinsa man gyud nagyabuan ni, mas maayo para mas madugangan og hatag og katin-awan sa alang sa tanang parties involved. Kay kung imo sang basihan ang pamahayag ni Ma'am Raquel, moingon sa siya unsa may makuha na mo ana. Depende sad ma'am. Kung unsa inyong tan-aw nga moingon mo nagbuhat lang mo sa inyong trabaho or moingon sad si Ma'am Raquel nga nakakita ba mo nga giyabo? O kana pod na pod nay basihan. So kung mahimo kinsa tuwing naay videos ipagawas na ninyo. I-post pod ninyo para mahibaw-an pod og unsa gyud tinuod nga nang hitabo. Kay para fair sa tanan. Dili man na mahimo nga kanilang pod nga video atong basihan niya maka-conclude na din tang mauni mauna kay tinuod man sa do kita nakita ta nagpasad naman sa kadalanan. But daghan na kay nig kuan ha, daghan na kay nig shares kanila nga video ambot ang uban for sure naasad na. So atong atangan unsay pamahayag ana puhon ni kuan ni Mayor Michael Rama ug mismo sa konsihal nga mo'y nangu karon sa traffic nga si Konsihal Ray Gelon. Kay I also want to know unsay plano nila ani ug unsay ilang gusto nga makit-an after ani. Kay dili po nilalim. At the same time, kanisang mga tawhana, are they members of the kanang vendors association? Dinhang dapita unsa man nga barangay kung wa ko na sayop basig kalubihani but king diri ni habig pod duol na gid sa Basilica basig barangay Santo Niño ni ato sang paminaw pero do na mo koy nakit-an sa comment nga taga Ermita pod ni. Regardless no, ang ato lang importante nga makuha nato kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. So, atangin ninyo, for sure, yung hapon, doon na ni updates, no? Whether from the vendors themselves or sa ato abang mga opisyales sa dakbayan. Arita sa dugang paghisgot-hisgot, atong balikan ning issue, no? Sa Metropolitan Cebu Water District, unya kining pag-insister karon sa luwa nga wa kuno sila'y kalambigitan sa panagbangi tali sa MCWD ug sa Cebu City Government ug matud pa neutral ang ilang ahensya. Kini mo'y pamahayag ni Luwa Administrator Jose Moises Salonga nga matud pa siyang obserbasyon murag personal na kuno ang maong panagbangi. Yang giklaro nga ang luwa kuno apolitical on this, walay gidapigan ug dili sad kuno sila mag-apil-apil ni ining maong panagbangi. As far as they are concerned, kung unsa kuno mga aligasyon parte sa politika, dili kuno makatarunganon kay isip regulator, dili kuno sila mutugot nga bisan kinsang tao o entity mo gamit sa water district aron gamiton para sa politika. Pero sa lahi pod nga balita, nigawas pod ni nga ang luwa receptive sa plano ni Mayor Michael Rama nga maghimog iyang kaugalingong water district. Ang Cebu City Government kinumduman sa sayong bahin ni padayag nga naa sila'y tumong nga maghimog ilang kaugalingong water district with the Local Water Utilities Administration kun LUA, who is seemingly open to the idea. Si Cebu City Mayor Michael Rama pinaagi sa News and Information team nila sa Cebu City Government niingon nga it is now being worked out. And base sa ilang initial discussions, matud pa walay pagsupak nga gipadayag ang luwa kabahin sa nahuna-hunaan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga magbaton og ilang kaugalingon nga water district. Ningon si Mayor Rama, it's been discussed. I have been discussing it with luwa people and it seems to be receptive to the idea. So, seryoso kuno siya aning maong proposal. Kaliwa ni ining panagbangi nila karon sa MCWD nga gipanguluhan sa ang kanhi campaign manager o karon
MCWD chairman o gitumbok nga mo'y mo atbang kaniya puhon sa umaabot nga piniliay nga si Attorney Joey Daluz III. Gawas sa iyahang kaugalingong water district, ang mayor nagtan-aw sad karon sa paghimo og iyang kaugalingong port authority. Postlan mang nagbangi sad sila Cebu Ports Authority. Matod ni Mayor Michael Rama, seryoso siya niining maong mga sugyot. Ningon siya, serious ko ana. Serious ko anang Cebu Ports Authority, serious sad ko anang Cebu City Water District. Nganong di man ta kabuhat. Sa diyang gipangutana kung unsa may kalainan nga mahimo nini, considering nga na may existing water district na naman say water authority. Matod ni Rama nga ang city-owned establishments mualagad lang sa syudad sa Subo, samtang ang kasamtangang naa karon mualagad sa Metro Cebu. Si Rama nitumbok sab og mi klaro nga bisan unsang construction nga trabahoon sud sa territorial jurisdiction sa Cebu City kinahanglan gyud gihapon nga mo secure og permit from the office of the building official. Kini samtang nagpadayon sad sa pag-insister ang Cebu Ports Authority sa ilang autonomy ug matod pa wa sila nagkinahanglan og pagtugot gikan sa Cebu City government. So ambot og unsaon na nila oy kinsa gyud wa man gyud siguro mo giveaway anyway. Kay mao man gyud ang ilahang gi-insister pod nga importante gyud kaayo matod pa nga ipatigbabaw nila ang ilang pagtuo nga sakto gyud. So, mao na ang giingon nga abangan ang susunod na kabanata lang gihapon kay mo insister man sa gyud sila nga mao gyud ilaha. In fact, si Mayor Michael Rama ni kuan gani nangayo gani suporta sa mga opisyal sa barangay nga tabangan kuno siya sa iyahang mga isyu nga gipang pakigbisog karon ni saad gani kini nga abagan niya ang mga barangay. Taliwa sa iyang pagpangayog suporta sa mga CPA ug mga issue sa CPA ug sa MCWD. Iyang gipasaligan ang mga bag-ong napili nga mga barangay officials nga walay political color sa pagpang-apod-apod sa financial assistance alang sa ilang nagkadaiyang mga proyekto. Kini mo ipanaad Mayor Michael Rama atul sa barangay newly elected officials Bineo towards grassroots renewal and empowerment for accountable and transparent Great Barangays program. Apan matud pa bugti sa suporta sa iyahang administrasyon ngadto sa mga barangay. Si Rama nangayo sa mga pag-ampo ug suporta sa mga opisyal sa kabarangayan sa dakbayan sa Sugbo sa iyahang pakigbisog matud pa sa kung unsay angay alang sa dakbayan sa Sugbo. Lakip na niini ang mga hisbutanan sa Cebu Ports Authority, Metro Cebu Water District ug ang iyahang mga pagkasinabot ni Cebu Governor Gwen Garcia kinsa lately medyo vocal sa maong mga issue. Ningon si Mayor Michael Rama, tabangi lang yun ko ninyo palihog. I am fighting for what is right and I am fighting for God. Sure ta ni Mayor, kung katudeng silang mga MCWD ug CPA Gov, Mayor, kinsa day lang gi-fight for? Basta niingon siya ha, tabang ilang gyud ko ninyo palihog. I am fighting for what is right and I am fighting for God. Ang financial assistance nga gihisgutan sa mayor, intended ni alang sa mga nagkalain-laing proyekto nga gipangayo sa mga barangay sa sayong bahin gikan sa Cebu City Government. Matod ni Rama, kung ang barangay assistance dili ma-process dayon iyang taktakon ang mga empleyado nga mao'y nagkupot niini. Ningon siya, I have instructed katong ato ang barangay financial assistance kung dili nila i-process ako silang tangtangon. Ngiga. So atol ni sa Bineo namtoy seminar si ABC President Barangay Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. Imbitar din niya si Mayor Michael Rama ni message dito mo to yung pamahayag. Si LNB President Franklin Ong siyang bahin ng hatag sa mga laptop sa mga barangay na makatabang nila pagkumpleto sa ilang mga modules sa seminar sa Bineo o makatabang sa digitization sa mga barangay nga labi pa nga karon gipanguluhan sa mga bag-ong opisyales. Kini matud pa subay sad kini sa
panglantaw ni Mayor Michael Rama nga mahimong Cebu City nga smarter city. So ato nang atangan nya tabangi ko na niyo siya ampo kay ngayang gibuhat ko no para kuno ni sa syudad para sad kuno ni sa Ginoo. Nya wanam tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong kani klaro gyud ning para ni sa Ginoo niyang pulong ug kinabuhi. Dunay konsensya kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may nungdanon nga pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis na konsensya. Sa matagigayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat ug dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may nungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayo. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi ito naman, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa koyag sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanidayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, and Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio, si Ferdy. Sa dili pa ko manamilit, I'd like to greet happy birthday to Rizel de la Peña. Happy birthday. May you have more birthdays to come. Sa nga sa kong partner nga si Manny de los Santos, Rabacala, kanyang alagad sa kahanginan Malu, Inocando, Tabar. Salamat sa inyong pakag-uban sa itong tulumanon. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Naksunta ang kahayag na nagsulit sa maluod. Usa ka